Sa video na ito, hahabulin ko ang mga pinakamapanganib at kakaibang hayop sa mundo para mabuhay sa islang walang tao. Bawat hayop na mahuhuli at maluluto ko ay may mapangganib na katangiang gagamitin ko sa paggawa ng susunod kong sandata at sa paghuli ng susunod na hayop. Mga kaibigan, kakalapag lang natin sa islang walang tao at susubukan ko mabuhay rito ng ilang araw na walang pagkain. Pero hindi lang yon. Bawat hayop na mahuli ko sa islang walang tao na ito ay gagamitin kong sandata dahil hinahabol natin ang ilan sa pinakamapanganib at kakaibang hayop sa mundo rito. Makakakita kayo ng kakaibang bagay dito. Araw-araw hahabulin natin ang bagong hayop na may kanya-kanyang kakaibang katangian. Yung iba sa kanila ay may mga talim, yung iba may matitinding mga ningipin, at yung iba naman ay nakakalason. Hindi ko nga alam kung dapat ko bang habulin ang mga ito dahil sana hindi ako mamatay dito sa isla na ito. Ito ang mga gamit natin sa backpack para sa unang araw. Spear gun, gamit pang sisid at itak. Problema lang, hindi natin ito pwedeng dalhin paglangoy sa dagat. Wala tayong paraan para patayin ang mga hayop sa tubig. Meron din tayong gamit dito at quick revive na yon. Gagamitin natin ito pag bagsak na tayo. Hindi ko alam kung mauubusan tayo ng pagkain o mapipinsala dito sa isla, pero siguradong matindi ito. Kakaibang baybayin at maganda ang malinis na mabuhangin dalampasigan. At pagkatapos meron tayong bakura doon at dyan magtatago ang mga hayop. Bawat isa sa mga tanawin ito ay may iba't ibang uri ng hayop. Sa ngayon meron tayong mabuhangin dalampasigan at may bakura doon. Kaya sila ang mga uri ng hayop na susubukan nating hulihin. Yung mga nabubuhay sa ganitong kapaligiran. Grabe, may nakita akong sobrang kakaiba. Isa yang kakaibang kabibe, yan ay isang nautilus. Napapadpad ang mga ito sa mga islang walang tao dito at isa talaga itong buhay na fossil. May hayop na nakatira sa loob nito. Siyempre, wala na ngayon. At pinapakita lang nito kung gaano tayo kalayo sa kabihasnan. Grabe naman. Seryoso ka ba? May Wilson na tayo mga pare, nakakita kami ng soccer ball dito sa isla. Kung mabago tayo, baka lagyan natin ng mukha tong bola para may kasama tayo. Mga pare, mabilis kong nakita na may mga hayop na gumagalaw sa tabing dagat. Baka madali nating makuha to bilang pagkain. Kukunin ko lang ang ating spear gun. Hindi pa natin nagamit to, lalagyan ko lang ng bala. Pwede nating baralin sila direkta sa tubig. Kita mo? Nandiyan lang, malalaking mullet. Ayan sila. Tara na! Oh, magaling sila. Napaalis ko yung buong kawan ng isda mga tol. Magandang senyales yan. May mga hayop na pwede nating hulihin. Hindi naman sila delikado. Sana naging masarap na pagkain. Sige mga tol, parang nababaliw na ako. Grabe na talaga sa labas. Magbihis, kunin ang spigan at manghuli ng kakaibang hayop. Sige, tara na! Nakuha na natin ang water pistol, baby. Woohoo! Tignan mo yan! Ang laki nitong isa. Santo Jesus! Grabe naman! Ang lupit nun! Sige, hindi natin kakainin yan. Lumayas ka dito.
Mayroon tayong ilan sa mga pinakawalang kapantay na hayop dito. Tingnan niyo to. Ito ang tinatawag nating coral cod, mga pare. Ang delikado dito ay kaya nito magtago gamit ang kulay sa coral reefs dahil sa kakaiba nitong kulay. Dahil dito, halos hindi talaga sila nakikita ng ibang isda. Malaki rin ang bunganga nila na parang balde at puno ng mga ngiping parang lagari gamit sa pagsunggab at pagsipsip ng maliliit na isda. Itong hayop na ito, hindi talaga natin masyadong magagamit. Pero itong hayop na ito, magagamit natin pare, sobrang kakaiba, kakaibang klase at napakadelikado talaga. Meron tayong spotted tropical stingray. Isa ito sa pinakawalang kapantay at pinakakakaibang hayop na nakita ko. At ang nagpapahanga talaga dito ay ang kakayahan nitong mag-camouflage. Meron itong mga kakaibang tuldok sa katawan. Yan ang dahilan kung bakit kaya nitong magtago sa buhangin, mga bato at kung ano-ano pa. Pero itong buntot ang dahilan kaya napakadelikado ang hayop na ito. May malaking tinik ito kaya dahan-dahan ako ngayon. Kapag tinamaan ka ng bagay na yon, sigurado matinding sakit ang mararanasan mo. Ang alamat na si Steve Irwin ay namatay dahil sa isa sa mga hayop na ito. Isa siya sa mga idolo ko nung bata pa ako at tunay na alamat ng Australia. Pahinga ka na sa kapayapaan ni Steve, sobrang mahal ko siya. Maraming ganitong hayop dito sa tubig at kakaunti lang ang mandaragit na nangangaso sa kanila. Kadalasan may mga hammerhead, reef shark at iba pang hayop na maari umatake sa kanila. Para sa atin na kumuha nito para lutuin at gamitin bilang sandata sa pagkuha ng mas maraming hayop bukas, talagang napapanatili ito rito. Sisiguraduhin naming igalang, kainin at ipamigay ito sa lahat ng lokal dito sa isla. Aalagaan namin ang hayop at lilinisin pagkatapos. Hindi ko pa kailanman natikman ang ganitong uri ng hayop. Tatanggalin natin ang tinik nito. Gagamitin natin ito bilang sandata at kakainin natin ito bilang pagkain para sa unang araw. Kakahanap ko lang ng hayop na ito na inanod sa tabing dagat. Ito ang tinatawag nilang suicide crab. Kung kakainin mo ang hayop na ito ngayon, siguradong mamamatay ka. Kakaiba talaga ang hayop na ito. Ang kanilang natatanging katangian ay mayroon silang kakaibang tekstura sa katawan. Maliliit na sipit, maliliit na paa, at may bahagyang asul na kulay sa ibabaw ng kanilang shell. Dito sa mga isla na ito, kung hindi mo alam ang kinakain mo, maaring sobrang delikado mga kaibigan. Kailangan mo siguraduhin na nirerespeto mo ang kalikasan dahil ang kalikasan ang tunay na final boss. Malalaman natin bukas kapag hinabol natin ang mas malalaking hayop. Siyempre, sa napakagandang coral cod na ito, hindi na natin kailangan gawin pa ng marami. Pwede na nating iihaw lang ito sa apoy at ayos na yon. Ang laman ng stingray ay nasa magkabilang gilid na tinatawag na pakpak. Lahat ng laman ay makikita sa loob nito. Habang niluluto, gagawa tayo ng susunod na sandata para bukas sa panghuhuli ng kakaibang hayop. Kukunin ko na ito. Hahanapin lang natin kung saan ito talaga. Ayan na, nandiyan ang mga pakpak. Tatanggalin natin yung isa, ayos na. Hugasan lang natin ito ng mabilis. Tingnan mo yung karne na yan, ang ganda ng itsura. Excited na ako matikman to, hindi ko pa na-try ang species na yan. At bawat stingray, iba ang lasa. Sana masarap ito mga pare. Di ko alam ano mangyayari bukas mga pare pero may malupit tayong sandata sa stingray na pwede natin gamitin laban sa ilang hayop. Ipapakita ko to sa inyo habang niluluto natin ang hayop. Mag-ipon muna tayo ng panggatong sa baybaying ito at gumawa ng magandang fire pit at maghanda ng masarap na pagkain para sa unang araw. Bukas kailangan natin gumawa ng malupit na sandata mga pare kasi di natin alam anong haharapin natin. Ayan na siya, lahat nagda-drive, nagluluto sa mga komento. Magluluto tayo sa apoy dito sa tabing dagat, hahanap ng patpat para tusukan ng isda. Mukhang ayos na ito. Lagi namin binabasa ang patpat sa tubig para hindi masunog. Sige, ilagay na natin ito sa ilalim. Siguraduhin nating mababad ito sa tubig. Tatanggalin ko agad ang laman loob ng isda. Hilayin ko lahat ito palabas. Alisin ko ang laman loob, tapos ilalagay ko diretso sa bibig. Ngayon, heto na ang magandang isda, handa nang ilagay sa apoy. Ilalagay ko lang ito dito at hahayaan maluto ng dahan-dahan. Isa sa pinaka-astig na setup na nagawa ko. May pulang isda dito at isa pang may batik na kakaiba ang itsura. Hahayaan muna natin ito habang niluluto. Gagawa rin tayo ng sandata para bukas. Mga pare, may hayop tayo dito.
Sa ibang bahagi ng mundo, leopard whip ray ang tawag dito dahil mahaba ang buntot na parang latigo na gamit nila sa paghampas sa mga bagay sa ilalim. May tinik ito at yan ang nakamamatay na bahagi. Pero gagamitin natin ito mga pare dahil bukas kailangan nating makahuli ng hayop gamit ito. Kukunin natin itong parang latigo rito at ilalagay talaga natin sa bibig natin. Ilalagay ko ito mismo sa ilalim ng tinik. Yan ang tinik ng stingray. Kapag pumasok yan sa'yo, siguradong mapapahama ka. Para ito kutsilyo na may mga ngipin sa gilid. At mga pare, kapag hinila mo talaga ito palabas, mas lalo lang itong madudulot ng pinsala. Mas mabuti pa, kung tinamaan ka ng ganito, hayaan mo na lang na nakabaon sa katawan mo at maghintay ka na lang ng tulong. Gagamitin natin ito at gagawa tayo ng sandata na magagamit natin bukas. Kukuha lang tayo ng simpleng kahoy dito at ilang piraso ng lubid na inanod lang dito. Ilalagay natin itong tinik na parang ganito para humitpit siya sa sarili niya. Tinatali ko lang ito, sobrang tibay na nito. Ang nagawa natin dito ay nakagawa tayo ng kakaibang kutsilyo mga kaibigan na magagamit natin bukas gamit ang tinik. Ngayon, puputulin natin ang dulo nito at gagamitin natin ang apoy para sunugin ito at sisiguraduhin itong mahigpit ang kapit. Maaring hindi ito ang pinakamalaking tinik pero sobrang nakakalaso nito at napakatalim. May mga ngipin ito sa gilid na magagamit natin para sa panghuling patama. Bukas sa isang hayop, 100% ayos na ang isda. Bubuksan ko lang agad ang niyog na bagong pitas mula sa puno. Oh! Oo, tingnan mo yung inihaw. Tingnan nyo yung pagi. Ayos mga pare. Narito na ang isda natin. Sisimulan na natin kainin. Coral trout ito. Umpisahan natin sa pagtanggal ng balat. Ay, grabe. Kumuha ka na piraso niyan. Natatanggal na sa buto. Kainin na natin, tama? Isa sa mga paborito dito sa isla ay itong sobrang juicy, maputi at magaling mahimay na isda. Kakainin natin yan. Ang sarap talaga. Gusto ko talagang subukan to kasi hindi ko pa natikman kahit kailan. Ang kakaiba ng texture nito. Maraming nagsasabing parang scallop o lobster ito. Pero subukan natin mga kaibigan. Yung lasa, hindi naman masama pero kakaiba ang texture. May maliliit na hibla na parang pulled pork at may lasa ng shellfish. Tingnan mo, parang himay-himay. Kung magiging tapat ako sa inyo, hindi talaga ito ang paborito ko sa lahat. Mas gusto ko talaga yung isda kaysa dito. Kakainin natin hanggat kaya natin mga tol at lululukin natin kasi kailangan natin ng lahat ng enerhiya na makukuha natin. Alam niyo naman, ginawa na natin yung sandata ng mga siraulo. Gagamitin natin to bukas para pabagsakin ang mas mababangis pang hayop sa malalim na asul na dagat. Palitan natin itong malupit na to ng sana mas malupit pa. Bukas, magkiida tayo ulit, tama ba? Nerly, tara na't lumaban. Magandang umaga, ikalawang araw na ngayon. Nasa baybay na tayo ng coral reef sa labas ng islang walang tao. Nangangaso ng isa sa pinakamatitinding hayop gamit ang tinik ng stingray. Ngayon, ang hayop na ito ay kumakain sa tabi ng mga coral reef ng islang walang tao na ito. May kakayahan itong hiwain ako at agad ako magdugo sa tubig. Kapag nakuha na natin ang hayop na ito, pupunta tayo sa malalim na asul na dagat para habulin ang mas mabangis pa. Kunin na natin ang ating tinik ng stingray, diretso na tayo sa tubig at tingnan natin kung makakahanap tayo ng aso. Tara na! Nandito na tayo sa ice na mga kaibigan, kunin na natin ang ating mga gamit. Diretso na tayo sa tubig, tara na!
Ayos mga kaibigan, galing lang tayo sa mahirap na pagsisid. Sa ilalim ng tubig, sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko pa nababanggit mga kaibigan, pero kahapon tinamaan ako ni Stingray at nagsuka ako sa damuhan kagabi. Hindi maganda. Pagod na pagod ako ngayon mga tol, pero nakahuli pa rin kami ng isda. Tinatawag itong surgeon's fish at base sa pangalan, alam nyo na agad mga tol. At iyon ay dahil sa buntot nito dito, may mga talim ito sa buntot na parang kutsilyo ng isang siruhano. Ngayon, kung tama niya ng aking likod o isang arterya o kung ano man, siguradong duduguin ako agad dito sa isla at mamamatay ako. Gagamitin natin ang buntot na ito laban sa dambuhalang halimaw sa kailaliman. Pero tikman muna natin ang isda mga pare. Magtatabas tayo ng sashimi. Hindi ko alam ang mangyayari. Tinatanggihan na ng immune system ko ang anumang pumasok sa katawan ko ngayon. Hindi ko na idedetalye pa. Tingnan natin kung ano mangyayari. Hindi talaga pare, hindi maganda yan. Mas masarap ang ibang sashimi na natikman ko dati. Pero masarap ang mga isdang ito kapag inihaw. Kinuha natin to kasi kailangan natin ang talim. Kaya puputulin natin ito. Didiretso tayo sa laot dahil may mga higante sa dagat na naghihintay sa atin at kailangan nating pabagsakin ang ilan sa mga yon. Ngayon, magagamit na natin ito para putulin ang hasang o ugat ng susunod na hayop na makita natin para dumugo ito. Matatalas ang mga ito, kaya mag-iingat tayo. Pupunta na tayo sa laot. Tara! Lalong lumala ang panahon. Tingnan nyo, papunta tayo sa laot. Hindi maganda to mga pare. Galing tayo sa asul na langit sa likod, pero delikado na sa unahan. Magiging magulo na ang mga bagay-bagay. Mga pare, narating natin ang laot at ilang oras na tayong lumalaban sa bagyo. Lutang at pagod na talaga ako. Sagad na ako. Mga pare, dala natin ang buntot mula sa surgeon fish na pwede natin gamitin pang huli ng malalaking isda sa dagat. Pero ngayon, kailangan natin ang lahat ng lakas na makuuha natin mga pare kasi grabe ang mga kondisyon dito sa paligid. Malalaking isda na delikado at sobrang sama ng pakiramdam ko. Kaya iinom muna tayo ng quick revive. Mga pare, pag nakuha natin to, parang mabubuhay tayo uli. Buksan na natin to at inumin na natin. Tara na! Handa na kami dito, baby!
Mga tol, nagawa na natin to. Sa dami ng pinagdaanan, nakuha na natin ang King Mackerel. Nakita niya na bumagsak tayo, dumaan sa bagyo at sobrang pagod na ako, tol. Sobrang hirap na nakaraang 24 na oras para sa akin, pero mga tol, nakuha natin ang hari ng bahura, ang Spanish tanige. Ginamit natin ang surgeon fish para hiwain ang hasang at ilabas ang dugo, kaya nananatiling sariwa ang laman ng mga hayop na ito. Yung palikpik nila sa gilid halos sumasabay lang. May mga bagay sila sa likod na parang palikpik ng surfboard na tumutulong gumabay sa kanila sa reef at humiwa sa kawan ng maliliit na isda. At yan ang ginagamit nila, yung mga ngipin na yan. Kita mo, talagang matindi. At yan ang isang bahagi ng isda na gagamitin natin para gumawa ng steak dito sa isla. Sinisindihan na ng mga lokal ang apoy sa likod at iluluto na ang King Mackerel steak dito sa tabing dagat, pare. Tara na. Gutom ka na ba, kuya? Oo. Gutom ka na ba? Ako rin. Gumawa ka ng malaking hukay para sa apoy. Perfecto! Ilagay nyo na lahat, mainit na sa mga komento. Ang huling luto ng King Mackerel ay gagawin gamit ang pinakabaliw na mga sandata nitong mga araw. Sige mga tol, ang dahilan kung bakit napakadelikado ang mga mackerel na to ay yan mismo, yung mga nipin nila. Sobrang matindi at parang mga labaha talaga sa hayop na to. Ipakikita ko kung paano paghiwa-hiwalayin at gamitin ito para taddarin ng hayop. Diretso lang pababa sa hasang niya. Hilahin mo pa atras, ganito lang. At ang ginawa ko dyan ay tinanggal ko na ang ulo ng hayop. Kung maipit ang mga daliri mo dyan, madali nitong maputol ang mga daliri mo. At pagkatapos, ang susunod nating gagawin ay paghihiwalayin natin ang panga nito. Hinain natin sa dalawang ulo, pare. Ngayon, ang pwede natin gawin ay gamitin ang ilalim na bahagi nito bilang parang kutsilyo. Kita nyo, ang astig niyan. Ang talas nito, kaya isang hampas lang ang kailangan. Sobrang talas talaga nito. Tingnan mo yung mga nipin. May magagandang steak ng mackerel dito sa tabing dagat. Mapuputol tayo ng ilang piraso, tapos ayos na. Ilalagay na natin agad-agad ang mga ito. Mga steak ng mackerel, niluluto na rito. Woohoo! Etong dahilan kung bakit natin to ginagawa, pare. Ibaba natin ng kaunti ang rack para gumanda ang kulay ng isda. Maganda ang apoy at mabilis nang maluto dahil pwede pa silang medyo hilaw sa loob. Mga 3 hanggang 5 minuto lang tapos na agad. Tatanggalin din kaagad, isang mabilis na baligtad lang. Oo nga. Ay, mainit siya. Oo, mainit sila. Grabe mga pare, tignan niyo ito mga steak dito. Mukhang napakasarap. Kung naamoy niyo lang ito ngayon, siguradong mababaliw kayo. Takay para sa inyo mga pare. Ilan ito sa pinakamatitinding hayop nitong mga nakaraang araw. Kainin na natin. Spanish mackerel, sa tabing dagat kasama ang tropa kong si Blue Life Water. Para dito tayo nabubuhay. Kakainin ko ang steak at ibabahagi sa mga lokal na tropa dito sa isla. Isa ito sa pinakawalang kapantay na hamon na naranasan ko at nakuha ko ang protina ko. May mga video pa kami dito kung gusto nyong tingnan. Kita tayo sa susunod na Wade Pappenfuss, Offshore Tales. Huwag kalimutan mag-like at subscribe.